Mga kabayan, bahagyang nagkaroon ng tensyon at debate sa ginawang Senate hearing kahapon sa Senado. Dito ay tinalakay ng mga senador ang panukalang amyendahan ang Republic Act RA No. 9344, na kilala rin bilang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Layunin ng panukalang ito na ibaba ang edad ng criminal liability sa 10 taong gulang para sa mga individual na sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Ito ang panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla. Ayon sa senador, sa panahon ngayon ay patuloy na dumarami ang mga kabataang gumagawa ng krimen dahil alam nilang walang parusa na ipapataw sa kanila dahil sa pagiging minor. Meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta't hindi heinous, balik po tayo sa original 15. law. So, heinous crime lang Opo, talaga. balik po doon sa original law na ginawa po nila. Nagbahagi naman si Senator Rapi Tulfo ng kanya mga karanasan sa ilang dekada niya bilang public servant, kung saan ay inamin niya na maraming beses na siyang naka-encounter ng kaso sangkot ang mga minor de edad. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen, dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa Juvenile Detention Center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Tinanong din ni Tulfo ang kapwa niya senador na si Padilla kung may pag-aaral na silang ginawa kaugnay sa kanyang proposed bill. Ayon kay Padilla, marami na rin bansa ang nagpapatupad nito. At yung iba pa nga ay hindi lang 10 taon kundi 7 taong gulang pa lang ay may pananagutan na sa kanilang batas sa oras na nakagawa ng heinous crime. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan, na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan, katulad po sa Australia, sa UK, sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 President? po eh. 15. So, pinapanukala nyo 10. 15 pababa, wala po silang obligasyon. So, ibig sabihin, inahalin tulad nyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10, and in Singapore na 10, and Australia 10. So, meron kayong pinagbabasihan? Opo, pinagbabasihan po natin. Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa bilis. Buti 10. Sa bilis, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Isa rin si Senator Bato de la Rosa ang pumapabor sa panukala ni Robin Padilla. Ayon kay Senator Bato, napakarami na rin niyang naging experience sa mga naging kaso na involve ang mga minor de edad simula pa noong naging PNP chief siya nitong nakaraang administrasyon. Ayon kay Bato, ginagamit ng mga sindikato ang mga bata para sa iba't ibang krimen. Kung tayo'y gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, sila ba'y matatakot na, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen. Ganun kaya ba ang magiging epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang aking paniniwala. Unang-una po ang... pag nangyari po yan, na maamendahan natin at na-aproban po yan at naging batas, naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh. Noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon,
ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Samantala, kung may mga senador na pabor sa panukalang batas ni Senator Ruben Padilla, tila hindi naman sang-ayon dito si Senator Kiko Pangilinan. Ayon sa kanya, sa halip na mga bata ang parusahan, bakit hindi yung mga magulang at mga sindikato na gumagamit sa kanila ang patawa ng mahigpit na parusa? Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Agad naman na sinagot ni Padilla itong si Pangilinan at ipiniliwanag ang kanyang panig. Ayon kay Padilla, iginagalang niya ang pahayag ni Pangilinan pero dapat ikonsidera din ng senador ang panahon kung saan ay nagbabago at dumarami ang mga kabataang namumulat sa krimen sa paglipas ng panahon. Ito ay bunsod na rin ng napapanood nila sa social media. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba sa panukalang batas na isinusulong na Senator Ruben Padilla na ibaba sa 10 taong gulang mula sa 15 taon ang criminal liability ng mga ito? Sama-sama nating panoodin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Now, meron lang konting katanungan dito kay Senator Ruben Padilla, if you will yield to some questions. Isa pong pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na buong pang pag-aaral na ginawa?
Opo. dito. Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK, tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Okay. Opo. Okay. Yung binanggit nyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa US, depende sa states. It varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Opo, Mr. sa atin President? po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 President? po 15. 15 So, po, pinapanukala nyo medyo 10. 15 pababa, wala po silang obligasyon. So, ibig sabihin, inahalin tulad nyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10 and in Singapore na 10 and Australia 10. So, meron kayong pinagbabasihan. Opo, pinagbabasihan po natin, pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Belize. Buti 10. Sa Belize, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Katunayan po, tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, Senator Raffy Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range. Isipin nyo po, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So, in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta't hindi heinous, Balik po tayo balik sa original 15. law. So, heinous crime lang Opo, talaga. balik po doon sa original law na ginawa po nila. Opo. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Matanong ko lang kung ano sa tingin nyo kung itong sa current situation, ang mga bata, mga minor de edad, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung tayo'y gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas at pababawaan natin yung age of criminal liability, do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag-commit ng krimen? Sila ba'y matatakot na, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen? Ganun kaya ba ang magiging epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang aking paniniwala. Unang-una po ang pag nangyari po yan, na maamendahan natin at na-aproban po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh.
katulad nga po ng sinabi ng ating idol, Senator Raffy, ginagamit pa po. Totoo po yun, ha? Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, mas malinaw ko pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, magkakaroon na po siya ng lesson, magkakaroon na po siyang maging mangunsinte. Pangalawa, yung alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo, nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam natin ang underworld. At alam nyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inosente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan ho'y madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa kalsada, sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala ang ihaharap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa? Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At diyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano-ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa iyo, bata yan. Eh, pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Totoo po yun, Mr. President, good sponsor. I just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yun. Isa, nung meron kaming, nahuli na puser ng droga, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kuninto sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake, ha? Cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir. Padala ng deliver doon sa my birthday. So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa, yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag makapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Opo. Dahan-dahan nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas nito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon.
I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako, less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I hope that it's about time that we revisit this law. Kaya siguro, it's about time lang, Mr. President, good gentleman. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa aking sinishare. Thank you po. Magandang araw sa kanila lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege? Opo. Unang-una, marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila'y gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, napakaganda po nung inyo pong katanungan. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado, yung sabihin gwardiya,
o ng probation officer. Pagtalikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya. Papakita sa iyo yung dyaryo. Itong pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa iyo. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use, takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw doon sa mga magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito
dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralang mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata.